Siyempre, kayo ang nalagay dun sa posisyon na bilang tagapagsuyak, lalong-lalo na sa mga baguhang salta dito sa Japan. At kagaya namin, wala ganong alam sa Japanese language. Kaya sana naman yung pagsuya ko ninyo is totoo naman at huwag kayong magsinungaling. Kasi kumikita din kayo sa amin. At saka itong mga Hapon na to, itong mga Japanese na to, madali lang itong maniwala. Lalong-lalo na ikay tumagal na sa kanilang company. So what's up mga ka-astig. So magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, mga OFW na mga bayani na tinuturing nating tunay na mga bayani. Saan ka man sa sulok ng mundo. Andito kami sa Japan ngayon mga ka-astig. Hindi naman masabi natin nga kami ay isang OFW, pero bilang galing tayo dun sa ating mundo, nga kahit yung visa namin is permanent residence dito sa Japan, is Pilipino pa din tayo, kabilang pa din tayo sa mga OFW ng trabaho dito sa iba't ibang sulok ng mundo. Kasi ganoon naman sa ating bansang Pilipinas. So mayaman sana pero wala tayong magawa. Kahit andito tayo para makahaon tayo ng kahirapan. So magandang araw sa lahat, no? Magandang gabi at magandang umaga, magandang tanghali sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa lahat ng mga kababayan nating mga OFW all around the world. Ayan. At ngayong araw na to, nandito ako sa kabundukan ng Duta, mga ka-astig, dito sa Bundok Mountain, no? So kung mapansin yung background natin mga ka-astig is siyempre ganda, no? Ganda ng mga puno. Kaya dito tayo ngayon para mapag-usapan natin ang tungkol dito sa pagtatrabaho natin dito sa Japan. So ang topic natin yung mga ka-astig, tungkol ito sa tinatawag nating agency. So agency sa Japan at saka yung mga interpreter, no, tagapagsuyako. Kasi dito sa bansang Japan, ka-astig, ibali tatlong uri yung visa natin. So kagaya namin, may lahi kaming Japanese. Yung lolo ko is Japanese national, yung mama ko is child of Japanese national. So third generation kami sa tinatawag nating Japanese descendant. Yun, may long term naman at saka mayroon namang tinatawag nating contract worker, makagaya ng training visa. Yan. So habang pag-usapan natin mga ka-astig, so tingnan natin ang buong sulok dito sa area na pinuntahan ko, ka-astig. At tingnan natin para makita ninyo yung buong kagandahan dito sa Japan. Ayan, dito sa area na to, ka-astig. So siyempre dito sa area na to, ka-astig, talagang mintinado yung sa kalikasan. Talaga tingnan niyo sa paligid, ka-astig, talagang ang linis tingnan. Ayan, ka-astig, at patungo dun sa taas. Ayan, makita niyo yung kagandahan ng buong paligid dito sa pinuntan kong bundok ng Duta, mga ka-astig. Ayan, kahit doon sa baba niyang, ka-astig, yun ang tinatawag natin Kamo River. Ayan, kita mo, ka-astig. Pero hindi pwede maligo doon, ka-astig, kasi talagang sabi pa nila, kita na yun, madumi yung tubig doon kasi
Alam mo naman dito sa Japan, napapaligiran tayo ng iba't ibang klaseng mga company. Sa company ng sasakyan, kaya binabawal nila ang maligo ka dun sa ilog na yun. Ayan. Kaya anyway, Kastig, habang pinapanood natin yung kagandahan dito sa buong area na to, ayan. Kaya pag-usapan natin yung pagtatrabaho natin or bilang benepisyo natin dito sa bansang Hapon. Ayan. Kung saan ka man sulok ng mundo, hindi ko alam kung anong patakaran din sa Middle East, sa Amerika, pero dito sa Japan, ang patakaran dito is kami talaga sa Kastig is nagtatrabaho during the tinatawag nating factory worker. So paano kami makapasok dun sa tinatawag nating company worker dahil din sa tinatawag nating agency Kastig, yung tinatawag sa Japanese na hacking kaisha. Anyway, Kastig, pagbago ko lang salta dito sa Japan, yung karating nilang galing Pilipinas or nag-apply pa ka, siyempre dumaan ka sa tinatawag nating employer mo, yung agency. Kaya namin kung masking may lahi kami dito sa Japanese Finland, so kailangan pa din namin ng tinatawag nating agency bago kami makapasok dito sa bansang Hapon at makapagtrabaho sa iba't ibang klase na kumpanya, no? So kagaya ko is tumagal na po ng 25 years dito sa bansang Japan. Yung nainit na tayo dahil sa katagalan, araw-araw tayo pumasok, wala tayong magawa, no? So anyway, pagbago kang salta is dumaan talaga ka sa tawag natin employer, agency doon sa Pilipinas. Pagdating mo dito, nakanda na yung trabaho mo. So dahil sa mga employer na yan at sa agency na mga Kastig, so malaki din ang tulong nila sa atin, kagaya nating mga walang alam, no? Sa mga bagong salta dito sa Japan, siyempre dumaan talaga ka dun sa tinatawag natin agency. So anyway, ang tinatawag nating agency, may nagtatrabaho dun iba't ibang klaseng mga lahi, no? Kagaya ng matawag natin mga Kastig na interpreter, no? Pilipino, Brazilian at saka iba pa, no? Ayan. Kat dahil sa mga tinatawag nating suyako na yan, sila ang tagapag interpreter dun sa company, no? Bago tayo makapasok sa trabaho. At kung wala sila, hindi tayo makapasok ng trabaho, Kastig, kasi hindi naman pwede mag-direct tayo, Kastig. Kagaya namin, masking permanent residency yung visa namin, kung kulang yung salita namin sa Japanese, dumaan talaga tayo sa tinatawag nating hacking kaisha, yan tinatawag na agency. Kaya dun sa agency na yan, doon nalagay yung mga tinatawag nating suyako, kung interpreter, no? Tagapag suyako pag hindi ka marunong mag-Japanese. Kahit sila yung alam nila magbasa ng kanji, yung kanji ng Japanese at katakana, hiragana, alam nila din yung pagsalita ng mga Japanese, kasi tumagal na sila dito at ang iba ay nag-aaral na dito mga Kastig. Kaya alam nila ang salitang Hapon. Kaya malaki din ang utang na loob namin sa mga suyak na yun, dahil nakapasok kami sa iba't ibang malalaking kumpanya dito sa Japan dahil dyan sa mga suyak na yan. Ayan. Kaya mga Pilipino ka man, mga Brazilian ka man, Chinese ka man, may mga tagapag-salita doon sa loob, tagapag-suyak. Hindi ka marunong mag-salita ng Japanese language. Pero ang masabi ko lang mga Kastig doon sa mga suyako, sana naman ay ayusin yung interpreter niyo sa aming mga walang alam, niyo, sa mga walang alam, lalong-lalo ng bagong salta dito sa Japan. Kaya ayusin naman at huwag kayong magsinungaling, no? Kasi yung mga Japanese na yan, madali lang yan mauto at madali lang yan maniwala, lalong-lalo na
kapag tumagal ka na sa kanila, nagserbisyo sa kanilang hacking, sa kanilang company, is maniwala yan pag anong sinasabi mo. So anyway, pag dito ka na sa tinatawag nating kumpanya sa Japan, so kagaya ko, magpitong taon na ko dun sa pinapasukan kong car parts, no, na gamit ng mga iba't ibang klaseng sasakyan kagaya ng Toyota, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, halos lahat na dun sa pinapasukan kong kumpanya, andyan yung ginagawa namin. Pero mamaliit lang na mga spare part, no, yung ginagawa ko. Kaya tumagal na ko ng sa 7 years na ko dun. So sa 7 years, siyempre nagbabayad ako ng taxes sa trabaho, and then sa pagtira ko dito sa Japan, tinatawag nating residence tax, ayan. So nagbabayad kami, at saka yung tinatawag nating insurance. So importante yan pag hospital ka, so siyempre magbabayad ka ng insurance. So masking sa Pinas, kapag wala kang credit, malaki ang babayaran mo sa hospital. At saka dito naman sa Japan, talagang inaasikaso kapag may insurance ka, may tinatawag kang shock ay hakin. So mahal ang binabayaran namin buwan-buwan, makastig. So sa akin lang, kulang-kulang mahigit sa 40,000 yen, no? So 4 na lapad yan, makastig. At malaki yung ginawa sa sahod ko. Ayan. At during dun sa tinatawag nating insurance, makastig, siyempre ano pa ba ang benepisyo natin, no? So yung last year lang, ngayong taon na to, kastig, January ata, yung wife ko is wala ng trabaho, karga ko na sila sa ating insurance. At saka yung anak ko nag-aaral pa dito sa Japan, so cover na sa ating insurance. So pag uwi ng asawa ko dun sa Pilipinas, is siyempre accidente nga nag-trigger yung kanyang diabetic. At nadala siya sa hospital, naoperahan. At gumasto ako ng kulang-kulang 200,000 sa 4 na araw lang. Ayan, kasi doon kalaki ang nagastos ko dun sa Pilipinas. At nabalitaan ako, makastig, na yung nagastos ko dun sa Pilipinas at pwede ka pa din makaber o makuha, maripan dito sa Japan, no? Kaya pag uwi ng asawa ko dito is pumunta ko dun sa City Hall, nag-inquire kung pwede ko ba makuha yung nagastos ko sa pag opera ng wife ko dun sa Pinas. Sabi niya, may mga tanungan, nagsagot ko man yung katanungan, sabi nila pwede pag nagbabayad ka ng hoken. Sabi ko, cover yan sa hoken ko. At sabi ng taga City Hall is pwede naman ikaw ang mag-asikaso o pag wala kang hindi ka busy sa trabaho. Pag busy ka, pwede dalhin mo ulit dun sa hacking kaisya mo, at sila ang bahala. Kasi alam nila yan nga may maripan mo yung nagastos sa Pilipinas. So anyway, bukasan magpunta kami ng tantos yan, Japanese. Sabi ko, pwede ko makuha yung nagastos ko dun sa pag-ulit ng kasama sa Pilipinas, yung pagka-hospital niya. Sabi ng interpreter is, sabi ng suya ko is, bukas papunta yung interpreter dun sa iyo dun sa pinapasukan mo, kayo ang mag-usap para maintindihan natin yung video. Ayan. Pag kinabukasan, pumunta naman yung suya ko, yung interpreter, yung usap kami ng Pilipina yan. Sabi niya ay bigay mo sa akin lahat ng mga dokumento para ma-translate natin at ma-usapan natin kung ang kulang o para ma-asikaso. At binigay ko yung mga dokumento lahat ng mga resibo ng yung bills sa binabayaran ko. Importante yung mga bills. Pagka kinabukasan, bumalik ulit yung isang
Suyako, isang interpreter. Sabi niya, ito ang kulang, kailangan dalhin mo pabalik din sa Pilipinas. Kung sino ang pumunta doon, umuwi doon para mapirmahan ng doktor no, doon sa Pinas. Kung saan siya na hospital na confined. Kaya ayun, dinala ko dun sa hospital. Gumasto na naman ako ng pera at dinala ko dun sa hospital, sa Pilipinas, pinadala ko at binalik naman dito. At kupilito na yung requirements. Kaya binalik ko ulit dun sa aking kaisya, dun sa agency. 2 araw siguro, tumawag yung interpreter sa akin kung may resibo ba ako sa pagpadala ng pera ko sa wife ko dun sa Pilipinas na nakapangalan sa asawa ko at sa akin yung resibo. So sa resibo sa padala ng pera. So sabi ko hindi naman binipisyo ko dun sa Pilipinas yung asawa ko. Saglit lamang pumunta dun yun kasi lang accidenting hospital. Sabi niya subukan ko lang kung pwede, kung hindi wala tayong magawa. Isang linggo siguro kasi bumalik yung interpreter, dala-dala niya yung papers, yung lahat ng dokumento. Kaya binalik niya sa akin. Sabi niya hindi talaga pwede, kailangan ng resibo ng nakapangalan ng asawa mo yan, at sa'yo na padala ka sa pagka-hospital niya sa Pilipinas. Wala na akong dabing sinasabi. Kinuha ko yung papers at saka nagpaalam ako na mag-rest ako next week kasi hindi naman pwede nga agad-agad ka mag-yasumi kasi kibisi yung trabaho mo, wala kang kapalit. Kaya 1 linggo bago ka payagan, at 1 linggo magpaalam ka muna sa manager. Ayan. Kaya pinapayagan ako. Kaya ang isip ko, kinausap yung anak ko na babae nag-aaral dito sa Japan kasi alam niya magsalita ng Japanese, alam niya ng magbasa ng kanji. Kaya pumunta kami dun sa main office Siakay dun sa Gipo. Kaya kinausap namin yan, nag-inquire kami dun kung pwede ba ito makuha. Sabi ng tag-office niya is pwede makuha yan basta may payslip lang sa pagka-hospital ng asawa mo dito sa Pinas. Kaya kinausap namin ano ang mga requirements na additional. Sabi nito lang, wala na, may payslip naman. Tinanong namin kung itong resibo sa padala kailangan pa ba? Kasi may nihanda akong 2 resibo sa pagpadala. Sabi niya hindi na yan kailangan kasi may payslip naman. So yun ang masabi ko nga, yung interpreter talagang sinungaling, nagsisinungaling. Dapat tuparin mo yung trabaho mo, huwag kang magsisinungaling kasi hindi naman kami yung talagang adjimete na talaga dito sa Japan kasi may marunong salita ng akong kami. Kaya ayusin yung trabaho. Hindi naman ako galit, nagpapasalamat na kami sa inyo kasi nilagay kayo dyan kasi kayo ang daan namin para makapasok ng malaking kampanya dito sa Japan. Kaya sana ayusin yung pag-interpret ninyo at huwag kayong magsinungaling kasi kumikita naman kayo sa amin, kumikita naman kami, kagaya namin mga masipag magtrabaho. Kahit ayusin yung niyo sa amin. Sana hindi niyo gawin sa ibang ibang tao, ibang lalong-lalo na yung walang alam. Huwag niyo gawin yan. Kawawa naman yung umaasa. Kahit hanggang dito lang mga kastig yung vlog natin. So thank you for watching. Abangan sa sunod anong iba-vlog natin makastig tungkol dito sa katikaran dito sa Japan. Thank you for watching. God bless all at mabuhay tayong lahat.